nandito na tayo ngayon sa gitna ng malaking kalsada. So, andito ako ngayon sa 4 lanes. Kaya kung gusto yung tumabi, kailangan nasa rightmost kayo ng kalsada. Kasi dito yung part na slowest part lane, or yung iba na may mga problem sa sakyan. So, kapag nahinto kayo, for example, nahinto tayo ngayon sa gitna ng malaking kalsada, sa pinaka kanan, pwede kayong huminto dyan. Make sure that naka-hazard kayo. Kasi tuloy-tuloy lang ito usually. Okay? Pero since nakahinto ako, nag-hazard muna ako. Then, papakita natin kung ano dapat nyong dadalhin bago magsimula mag-drive. Okay? Mga mandatory na documents. So, ang mandatory na document natin is yung certification of registration. Okay? So, ang certification of registration natin, okay? So, meron kayong dala dapat na certificate of registration ng sasakyan nyo. Nandyan lahat ng information galing sa LTO to. So, nandito yung mga importanteng engine number, okay? Plate number, nandyan din. Chassis number, okay? At yung type ng sasakyan. So, ako ngayon, ang dala ko ngayon, Toyota Avanza. Okay? So, yung model is Avanza. And then, meron tayo dyang kung anong type ng sasakyan nyo. Ito, utility vehicle, okay? Wagon. So, ang model nito ay 2011. Makikita rin dun sa certificate of registration nyo. So, kailangan dala nyo yung kopya lang, Xerox copy lang. Okay? Tapos, meron din dapat kayong official receipt na tinatawag, or OR, na nagpapatunay na nag-renew na kayo for this year. So ngayon, taong 2024, ang ending plate number ko ay 2. So na-renew ko na siya noong February. Pero pwede kayo mag-renew ng earlier 3 months before. So pwede kayo mag-renew ng December, kung halimbawa February ako. So kung may time kayo, as early as possible, mag-renew kayo. Okay? So meron kayong certificate of registration and official receipt ng proof na nagbayad na kayo ng registration for this year. Okay? So OR, CR ang tawag nila doon. OR, official receipt. CR, certificate of registration ng sasakyan. Okay? Aside from that, make sure na dala-dala nyo rin yung original license nyo, yung driver's license nyo. So, sa akin, ang dala ko, temporary, kasi nag-renew lang ako this year, and nagbibigay lang yung LTO ng temporary card for this year, since last year pa. Yung mga nag-renew since last year, somewhere in October, September, ang nakuha lang nila is temporary card, kasi naubusan tayo ng yung card mismo na matigas. Okay. So na-print lang nila dito sa papel. So kailangan dala nyo yun lagi, ilagay nyo na lang sa wallet nyo, nakatupi. And at the same time, meron din kayong OR, or official receipt, na nagbayad, proof na nagbayad kayo nitong renewal ng driver's license nyo. Okay. So sa driver's license naman, makikita natin yung of course, yung address, pangalan, yung address, license number nyo, okay, na walang katulad sa iba. Expiration date, tinitingnan niya ng enforcer, no? Ng traffic enforcer natin. Kung halimbawa nagkaroon kayo ng violation or any checkpoints sa daan, titingnan kung valid ba yung license to drive nyo, or driver's license. At nandun din yung DL codes,
yung driver's license codes. Yung driver's license codes, dun yung basihan kung ano ang pwede mong dalhin na sasakyan or pwedeng imaneho na sasakyan. Kung halimbawa ang DL codes nyo ay A, ang pwede mo lang i-drive ay motorsiklo. Okay? Pero kapag ganitong mga sasakyan naman na 4 wheels na mga UV, papasok na yan dun sa passenger's car na type ng DL codes or driver license code. Yung DL codes naman para sa mga passenger's car ay letter B. Okay? Tapos magkakaroon din yan mga B1, B2 kapag lumalaki yung sasakyan na gusto mong i-drive. Like ako, for example, ang driver's license ko ay A, A1, B, B1, B2. Yung B2, nandun na yung van. Okay? Yung mga van type, mga closed vans, medyo malaki. Alright. So, by the way, professional driver's license po yung akin. At matagal na ako nagdadrive ng mga sasakyan. So, ito ngayon, dala ko is Avanza utility vehicle. So, yun po yung mga documents na kailangan natin bago tayo magsimula mag-maneho. Okay? So, kailangan dala niyo po yung lahat yun. Ano yun? ORCR and driver's license na may OR. Okay? So, salamat.